Sa songwriting, ano ang ibig sabihin ng bookends technique? At bakit nga ba kinoconsider to na isa sa pinaka-stable na technique sa pagsulat ng kanta, specifically sa chorus? In this video, tatlong bagay ang pag-uusapan natin. First, criteria. Ano ang mga criteria para matawag itong bookends? Second, detailed explanation kung paano ito magagawa ng tama at mas effective. Hindi porket alam mo na yung criteria, nagtatapos na doon. Pangatlo, mas patitibayin natin ang understanding mo sa technique na to. At para magawa yan, magkakaroon tayo ng lyrics appreciation. Tatlong example na kanta ang idadissect natin na gumagamit ng bookends technique. Dalawa doon, sikat na sigurado akong alam mo na. Yung pangatlo, syempre sarili kong composition. Hindi ko ma-explain to ng maayos kung hindi ko pa siya nagagawa. At lahat ng yan, hihimayin natin. Kung bago ka pa lang sa channel na to, my name is Hanson Lee and welcome to Life and Music. Simple lang naman ang criteria para makonsider itong bookends. First, eto dapat ang title ng kanta. So, depende na yan sa title ng kanta mo. Pwedeng one word, pwedeng phrase, pwede ring sentence. Sa unang example natin, Hindi Tayo Pwede by The Ones. Music and lyrics by Carl Guevara. Tandaan, kapag sinabing bookends, ang tinutukoy nito ang chorus hindi ang stanza, lalong-lalo na hindi ang refrain. Second sa criteria, sa lyrics ng chorus mo, eto dapat ang una at ang huli. Kaya siya tinawag na bookends dahil hango ito sa mismong purpose at design ng bookends. Sige, kantahin natin ang first example na Hindi Tayo Pwede. Hindi tayo pwede pinagtapos pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag natin pahirapan. Suko na sa nag-umpisa sa lyrics na hindi tayo pwede at nagtapos din sa lyrics na hindi tayo pwede. Bakit siya stable? The same thing kung paano naging stable ang mga libro sa bookends. Hindi natutumba o nasaslant ang mga libro. Musically speaking, bukod sa eto ang una at ang huling naririnig na lyrics sa chorus mo, mas madaling matatandaan yung title ng kanta mo. Sa structure naman ng lyrics, isipin mo na lang na parang eto yung poste ng bahay. Maraming kanta na rin na sumikat ang gumamit ng bookends technique, both locally and internationally. Araso? Araso! Kitsanayo? Kitsanayo! Sincha? Sincha! Okay, so let's proceed sa detailed explanation at sasabayan natin ng lyrics appreciation. Kanina sinabi ko na kapag bookends, chorus ang tinutukoy. Totoo yan. Pero ang hihimayin natin ngayon, hindi ang chorus, kundi ang stanza at refrain. Unexpected, no? Meron tayong tinatawag na rule of thumb. Mas patitibayin natin ang bookend na chorus. Ideally, bago pa makarating sa chorus, magandang ma-establish mo na ang kwento ng kanta. So, ang title na Hindi Tayo Pwede ay hindi mo pwedeng gamitin sa stanza o refrain. Hindi naman siya bawal, pero it is advisable para hindi mawalan ng power o element of surprise. So the keyword here is to solidify your chorus. Meaning to say na ang bookend title mo ay naka-reserve muna at unang maririnig sa chorus. Dito natin hihimayin ang kanta. You need to use a couple of words to support your bookend title. Pwede kang gumamit ng synonyms o sa Tagalog, kasing kahulugan. By the way, definition of terms lang ang refrain o pre-chorus para sa akin parehas lang yon. Hindi naman yun yung importante. Ang importante, naintindihan mo kung paano siya gamitin. Okay, simplihan lang natin ang pag-dissect. Hindi naman kasi rocket science ang lyric writing. Ang tatandaan mo lang ay ang technique na ginamit ng songwriter sa kantang to. In this particular song, gumamit siya ng synonyms
o kasing kahulugan. Kakantahin ko na lang ng acapella yung stanza ha, at habang ginagawa ko yan, tingnan mo yung mga words na naka-highlight. Ito na, first stanza. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Genius talaga tong si Carle. First line pa lang, in fact, first word, nandun na agad ang synonyms sa idea na hindi tayo pwede. Alin doon? Yung word na pilit. Alam mo, kaya siguro hindi tayo pwede kasi pinipilit natin yung sarili natin. Kaya tayo nag-iiwasan at hindi tayo sigurado sa isa't isa. So the word pilit, iniwasan, plus di sigurado, solidify, and support the book and title, hindi tayo pwede. Proceed tayo sa second stanza. Ngayon'y naubos ng kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tutungo. Okay, eto na. Naubos, magsisihan, lumabo, di alam saan tutungo. Diba? The same technique lang din, the first stanza and the second stanza. All of this solidify and support the book and title chorus. Dito ka ngayon matutuwa sa ginawa niya sa refrain. Ibang technique naman. Learn the technique of anticipation. Ito. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di na niwala. Alin doon ang anticipation? Always remember the title. Hindi tayo pwede. Di na umasa, di naniwala. And then, bam! Hindi tayo pwede. Di ba ang galing? The technique of anticipation. Alam mo yung getting towards there. Para kang magbabungee jumping tapos may nagka-countdown sa'yo. Okay, ready? And then 3. Di na umasa. 2. Di na niwala. 1. Jump! Hindi tayo pwede. Ganun yung ginagawa niya dito sa refrain. Ang galing, di ba? Simple lang ang lyric writing, di ba? Kapag naintindihan mo na siya, medyo mas maa-appreciate mo ng mas malalim yung kanta. Kasi dun mo na nako-connect the dots. At ngayon, proceed naman tayo sa second example natin na bukas na lang kita mamahalin. Again, simplihan lang din ulit natin. Kung kanina ang songwriter ay gumamit ng synonyms or kasing kahulugan, this time, iba naman yung technique na ginamit. Dito talaga ako namangha sa pagiging genius ng the one and only Jimmy Borja. Bakit? Tinan mo yung lines. Tinan mo, 3 linya lang, pero parang ang dami niya nang sinabi. Tinan mo ha, bukas na lang kita mamahalin. First line. Sabay sa paglaya ng ating mga puso. Third line. Bukas na lang kita mamahalin. Ang hirap bumuo ng kanta na napaka-konting lines pero it says so much kasi yung nagdadala niya ay ang emosyon ng kanta. Ang sabi nga ni Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. So malinaw, sa chorus ng bukas na lang kita mamahalin, talagang naintindihan ng songwriter yung gusto niyang ipahiwatig. Ngayon lang ako nakakita ng chorus na 3 linya pero bookends pa. Ang hirap nun Okay, proceed na tayo dun sa stanza and refrain. Si Sir Jimmy Borja gumamit dito ng element of time. Paano siya naging time? Because of the word bukas, tomorrow. Okay, kantahin natin yung stanza ng acapella. Tingnan mo yung naka-highlights Kay hirap palang umibig sa di tamang panahon. Ang bukas ay panahon.
Ganon din ang kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita na kilala. Sana noon pa lang ng puso ay malaya pang magmahal. The technique of element of time. Bukas ay isang panahon. Ganun din ang ngayon at noon. Eto may bonus. Sabi ko nga kanina, di ba? You need to reserve the bukas na lang kita mamahalin na una siyang maririnig sa chorus. Tingnan mo ha, bukas na lang kita mamahalin. Take note of the word mamahalin. Hindi niya ginamit sa stanza. Instead, ang ginamit niya ay word na umibig. 'Di ba? Kasing kahulugan. Okay, so a little recap lang. Sa Hindi Tayo Pwede, ang songwriter na si Carl Guevara ay gumamit ng synonyms o kasing kahulugan. Dito naman sa Bukas na lang kita mamahalin, gumamit si Sir Jimmy Borja ng element of time. Galing no? Ngayon, proceed tayo sa sarili kong composition naman na ang title ay Paniwalaan. Siyempre, alam kong hindi ka pa familiar sa song ko na Paniwalaan. Kaya kakantahin ko muna ng acoustic, yung chorus at stanza. At mamaya, hihimayin natin kung ano yung technique na ginamit ko. Tandaan mo, ibang technique naman yung ginamit ko dito. Let's hear it! Paniwalaan mo ang puso kong ito. Inaamin ko na sadyang iba na ang nadarama ko. Hinahanap kita pagkat mahal kita. Huwag kang mangamba, hindi ka sasaktan. Paniwalaan, pag-ibig nating dalawa sa'yo ay parang biro lang. Pagkat ay nagtuksuhan na, di mo ba naramdaman? Sa pakiwati ko sa'yo, sila'y natatawa. Seryoso na ako. Iniwan tayong dalawa, usapang masinsinan na. Nakatingin sa iyong mata, di mapigil ang kaba. Kung makatitig na sa'yo, ika'y matuto na. Pag-ibig nga ito, paniwalaan mo ang puso kong ito. Inaamin ko na sadyang iba ang nadarama ko. Hinahanap kita pagkat mahal kita. Huwag kang mangamba, hindi ka sasaktan. Paniwalaan, paniwalaan. Simple lang din naman yung ginamit ko na technique sa kantang to. Sa first stanza ay ang opposite ng idea. Bakit hindi pinapaniwalaan yung lalaki? Kasi baka siya ay nagbibiro, barkaday nagtuksuhan,
at nagtatawanan, kaya hindi maramdaman yung pag-ibig. Pero eto ngayon, binawi ko siya sa last line ng first stanza. Nung sinabi ko doon, seryoso na ako. Simula nun, it changes the narrative of the song. Bakit? Pagdating ng second stanza, hindi na opposite ng idea yung ginamit ko, kundi confession na ito. Basahin natin yung lyrics ha. Iniwan tayong dalawa, usapang masinsina na. Nakatingin sa iyong mata, di mapigil ang kaba. Kung makatitig na sa'yo, ikay matutunaw. Pag-ibig nga ito. Yung last word na pag-ibig nga ito, it is a confirmation na nai-inlove na nga ako sa'yo. So in order for me to solidify the word seryoso na ako na galing sa nagbibiruan, nagtatawanan, nagtutuksuhan ng barkada, tas bigla kong binali lahat ng yon at sinabi ko yung word na, uy, seryoso ako sa'yo, maniwala ka sa akin. So I have to solidify the word seryoso. And in effect, it also support the book and title, Paniwalaan. Paniwalaan mo kasi seryoso ako. Second stanza is about the confession of love. Confession. Paano papaniwalaan na seryoso nga? Well, daanin natin sa usapang masinsinan. 'Di ba? Kapag masinsinan yung usapan, nagkakaseryosohan na, nagkakaigihan na. Siyempre, diretso ka makatingin sa mata. Tapos yung kama mo, talagang hindi mo na makontrol. So, iba na yung titig mo na nakakatunaw na talaga. In other words, nako, pag-ibig nga ito. Doon na na-confirm. Sa last line of the second stanza ay the confirmation of yes, I'm in love. Bali, hindi ko kwento to ha. Kwento to ng classmate ko nung high school. Bali, nagtutuksuhan nung high school yung lalaki na develop na sa babae. Ako naman, bilang songwriter, sinuot ko yung sapatos ko doon sa situation ng guy. So habang sinusulat ko siya, ini-imagine ko na lang kung ano yung nangyari sa love story nila. So in other words, na-solidify ko yung word na seryoso through confession. Therefore, may confirmation nga na pag-ibig na talaga ito. Kaya dapat paniwalaan mo. Kaya iniba ko na yung technique pagdating sa second stanza kasi kailangan ko nang i-progress yung kwento ng kanta. Parang ganito yan eh. Naligo ka at nag-almusal, lumabas ng bahay, sumakay ka ng tricycle, tapos lumipat ka sa jeep, tapos pumasok ka sa school. So may progression yung kanta. Tandaan mo, kung ang first stanza, ganun din yung technique na ginamit ko sa second stanza, hindi magpo-progress yung kwento ng kanta ko. Kung wala yung confession sa second stanza, hindi paniniwalaan ng babae yung pagmamahal ng lalaki. So again, the first stanza is using the opposite of the idea of paniwalaan. Nagbibiro, nagtutuksuhan, barkada yung nagtatawanan, pero binawi sa last line ng first stanza which is, seryoso ako. And then I have to solidify that word seryoso sa pamamagitan ng paggamit ng usapang masinsinan na, nakatingin sa iyong mata, kinakabahan ako, matutunaw ka na kasi grabe na ako makatitig sa'yo. Alam mo kung bakit? Pag-ibig na talaga to. This is a confirmation of my love. Kaya dapat paniwalaan mo. Alright? Ang ganda ng songwriting, no? Exciting siya. Para mapinaglalaruan yung isip mo kung paano gawing exciting yung mga simple words na to. Dagdagan mo pa ng melody, boom, ang sarap. O di ba? Ang sarap matutunan ng songwriting. Parang kinikiliti yung utak mo kung paano mo bubuuin ang isang kanta gamit ang lyrics at melody. Kung may natutunan ka dito, baka naman! Ring the bell! Ice cream! I hope you enjoyed this episode. 알았어? 알았어. 괜찮아요? 괜찮아요. 진짜? 진짜! 안녕! Alright guys, see you next week.